Hello, Sagittarius. Welcome dito sa iyong reading for Feb 11 to 28. Ano yung mga ganap, ano yung mga dapat mong malaman, marinig dito sa reading na to. Kung gusto mong malaman, keep on watching. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watcher, Sagittarius. Ano man ang zodiac sign, tuloy correction. Ano man ang gender. Timeless reading to, just in case na hindi mo siya mapanood ng Feb 11 to 28. Kung kailan man makarating sa'yo yung reading, yun yung time na dapat marinig mo yung mga messages dito. Timeless naman po lahat ng reading ko dito, kaya walang problema. Thank you sa iyong time para manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. Malaking tulong po ang inyong pag-subscribe sa aking channel, ang pag-follow nyo po sa aking page. Ganyan din po yung pag-share nyo ng mga reading ko, pag-leave nyo ng like or comment dyan. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng suporta ninyo. Okay. Kuha tayo ng oracle. Happiness. Ganda oh. Joy of life. Sagittarius. Uy, mukhang magiging happy itong mga susunod na araw sa iyo ah. Ito yung simpleng feeling na ikaw ay blessed. All is well, happy. Alam mo yun, hindi man perfect, pero happy ka. Okay? Could be na merong something na magbibigay sa iyo ng happiness, kung ano man yung mangyayari na yan. Tignan muna natin yung ibang cards mo. Ito yung card ng pagiging grateful. Ito yung card ng pag-a-appreciate ng meron ka. Kaya ka magiging happy. Kasi aminin natin, yung iba hindi sila talaga marunong mag-appreciate ng mga blessings nila. Diba? Kaya yung iba, may mga blessings sila, hindi nila na-appreciate. Kaya hindi sila nagiging happy. Kasi happiness subjective yan eh. Yung iba, pwede naman silang maging happy pero hindi sila nagiging happy kasi nga ganito ganyan. Hindi nila na-appreciate, no? Kumbaga, yung happiness mo, ikaw pumipili niyan. Kung gusto mo maging happy or hindi. Di ba? May choice ka eh. Palagi naman tayong may free will or choice. Speak up, love bombed, catfish. Oh. Kailangan mo mag-speak up, Sagittarius. Hindi pwedeng magkikimi-kimi ka lang o magtahimik ka na lang dyan. Especially pagdating sa mga pangangailangan mo or karapatan mo. Merong situation dito na kailangan mong mag-speak up. Nandito yung mga tao or situations na kailangan mong harapin, i-confront. Kung hindi ka mag-speak up, walang mangyayari. Sa relationship man yan, or kung saan man yan, sa work, o ano man situation yung kakaharapin mo na kailangan mo talagang i-voice out. Literal, na mag-speak up ka, mag-voice out ka rito. Para ikaw ay maging heard. Diba? Ito yung mga times na hindi ka na lang pwedeng manahimik na lang dyan sa isang sulok. Okay? So, speak up, your voice matters daw. Love bomb. Ito yung parang minamanipulate ka, kinokontrol ka ng person eh. Yan o. So, may mga tao dito, Sagittarius, na hindi talaga sila truthful sa'yo. May mga tao ritong nagpapanggap lang, nagpapa-impress lang, nagpuput up lang ng mask, nagpo-project lang, pero pwedeng deceptive. Pwedeng deceptive. Oo. Pwedeng may mga hidden agenda, pwedeng dinideceive ka lang, sa romantic man ito or hindi. Ayan nga, oh, sa love life mo nga, nilalove bomb ka rito eh.
Alam mo yung energy na parang patitikimin ka niya minsan, so matutuwa ka naman, mai-inlove ka, makikilig ka, mai-impress ka, tapos pahahabulin ka or i-manipulate ka nitong tao na to. Sinasabi dito, intense affection too quickly, excessive attention, overwhelming charm, pero yung tipong hindi mo namamalayan na nakokontrol ka na pala nitong person na to. Yun yung energy niyang person na yan, kung sino man yan. Kung meron kang kakonect na ganyan, i-comment mo dyan kung nakaka-relate ka. Kung hindi ka nakaka-relate, hindi sa'yo yan. O kung nakaka-relate ka, huwag kang mahiya, pwede ka mag-comment dyan. Kung hindi applicable sa situation mo, huwag ka na mag-aksaya ng panahon na i-comment pa kasi bale wala lang yun. Kasi hindi nga nag-a-apply. Ibig sabihin, hindi sa'yo yun. Okay? And by the way, maraming salamat po sa mga laging nag-a-appreciate ng mga readings ko, yung mga nagli-leave ng mga wonderful messages, comments ninyo, mga naniniwala sa ginagawa ko, at yung mga generous na nagpapadala ng star super thanks. Yan. Na-appreciate ko po lahat ng kind gestures ninyo. Tulong nyo na sa akin yon, mag-subscribe kayo sa channel ko or mag-follow. Malaking tulong na yon. Okay, mga cards mo, meron ka 9 of Swords, Gemini, Libra, Aqua, Temperance, Sagittarius yan. Knight of Swords, air signs pa rin yan. 4 of Wands, Fire, Aries, Leo, Sag. The Fool could be Aquarius, Magician is Gemini energy. Sa bottom ng deck mo. Manipulative energy talaga. Andito siya sa background. Oh, merong hidden agenda, may manipulation dito, Sagittarius. Sa love life mo man yan or hindi. Merong ano tong person na to na i-manipulate ka niya. Kasi tingin niya sa'yo, madali kang ma-manipulate. Siguro madali kang kumagat, madali kang magtiwala, sobrang bait mo, alam mo yon. Sorry naman, hindi naman dahil sa sinasabi ko na hindi ka dapat maging ganun. Wala namang masama sa pagiging mabuti. Kaya lang, ang sinasabi ko lang dito ay kapag ganyan tayo kabait, meron talaga mga predator like mga mahilig mang biktima or mag-take advantage sa mga taong mabubuti. Hindi ko sinabi na maging bitter tayo, maging masama tayo kasi may mga ganyan tao, hindi. Hindi tayo dapat magbago sa kabutihan natin. Kaya lang, maging aware tayo, maging careful tayo, maging wise, matalino. Diba? Para hindi ka rin ma-victimize ng mga ganyan. Yun lang naman. Yun lang ibig ko sabihin doon. Whether sa love life yan or hindi. It applies in general. Okay? Huwag tayo magpaka-full. Huwag tayo magpaka-full, yun yung sinasabi. Oo, mabait tayo pero hindi tayo tanga. Mabait tayo pero hindi tayo tuto. Di ba? Yun eh. Magkaiba yun eh. So, yun lang naman. Reminder sa'yo ng card. You can take it or leave it. Kung ayaw mo, it's your life, your decision. Di ba? By the way, this is just card reading. You can take it or leave it. Yun lang yun. So, ano pa? Ang ganda, you have 4 of Wands. This is a card of celebration. It could be na merong celebration around the corner kung merong mga paparating na gathering, socializing, wherein maraming tao, literal na reunions, family, class reunions, etc. Andyan din yung possibility ng may mga occasions like weddings na maiimbitahan ka sa wedding or merong ikakasal sa family niyo o baka mamaya ikaw talaga yung ikakasal dyan. Basta may mga corks popping, toasting, celebrations, no? Yun yung napipil ko. It could be anything na pwedeng ipag-celebrate like anniversaries, mga victories, big or small, anything na pwedeng ipag-celebrate. Ano pa? 4 of Wands is also about stability. So maganda itong sign when it comes to your career.
or finances kasi nandun yung stability, nandun yung pagiging matatag, pagiging kumpleto, yung mga haligi kasi 4 na 1 siya. Ibig sabihin, sturdy siya kasi kumpleto yung 4 na poste. Lahat gumagana, kumpleto. Okay? So, hindi ko masabi kung pati yung relationship mo pasok dito kasi pagdating dun sa relationship, kanina dun sa person, nilalove bomb ka eh. So, hindi ko masabi, no? Andyan yung yung new adventures, new opportunities or experiences for you. Could be na meron kang mga bagong mamimit, may mga bagong exciting na adventures na paparating sa'yo with the Fool card. Kasi parang may bagong exploration dito eh. Journeying or exploration, you're about to enter something new, kung ano man ito. In career man yan, sa personal mo, sa love life mo, hindi ko alam, no? Okay, wag kang magpadalos-dalos about something kasi andyan yung tendency mo with the Knight of Swords na bigla-bigla ka na lang. Ano ba mong sasabihin yan? Ito yung mga actions na hindi mo pinag-isipan kung ano yung magiging consequences eh. Nagpadala ka sa sa impulse. So, yan yung mga impulsive moves mo, decisions, actions mo with the Knight of Swords reverse na merong mga katapat na consequences, Sagittarius. So, yan. For sure. Kaya wag kang maging padalos-dalos. Partnership talaga, sabi ko sa'yo may bagong partnership. Etong partnership na to, pwedeng romantic, pwedeng new person, new relationship. Pwede rin namang business partnership kung hindi yan tungkol sa love life mo. Kasi ayan may new chapter para sa'yo Partnership kasi si Temperance. Okay? So ayun, nandun yung possibilities ng bagong romantic or business partnership. Pwedeng new contract, simula ng relationship, connection, alam mo yun. Merong Nine of Swords, which is card na overthinking, stress, sleepless nights, worry, Sagittarius. Mukhang andito na naman yung mga times na aligaga ka na naman, namumroblema ka, na napapaisip ka, or madalas kang mapupuyat. Minsan talaga overthinking lang to. Kinakain ka ng mga thoughts mo. So, i-avoid mo yun. Kaya sobrang pag-iisip leads to anxiety. Di ba? Minsan kasi guni-guni mo lang or masyado ka lang advance mag-isip Hindi naman sa sinasabi kong masama. Minsan, may benefit kung advance tayo kasi meron tayong, kumbaga parang prevention. Pero pag excessive, lahat naman ng bagay na excessive, unhealthy. Yun lang naman yun. Something to keep in mind pagdating dyan sa Nine of Swords. Okay? Kuha na tayo ng mga iba pang paparating sa'yo gamit itong tea leaf. Ang maganda dito, may successful partnership. Nabanggit ko ba yun? Dito sa Temperance, saka sa Fool. Yan, sabi ko maganda yan. Meron ditong something na maganda, sa umpisa pa lang mafe-feel mo na maganda yung simula Okay, siguro yun din yung isa sa magbibigay ng happiness sa'yo kasi parang ang nakikita ko if you're about to enter something, mukhang magiging stable yan at mukhang magiging successful yung partnership. And yun yung magbibigay sa'yo ng success and happiness. No? Throne, Dolphin, Star, at saka Hand. Trono, ano to? Ikaw na ba to? Bongga. Ibig sabihin, malalagay ka sa magandang position. Yan, position of authority, Ang ganda ng standing. Halimbawa, meron kang channel page. Ang ganda ng standing mo. Ang taas ng mga analytics mo, green lahat. Di ba? Pagdating sa status, pwedeng ano to Alam mo yung nakikita yung progress mo, umaangat ka talaga, nagle-level up ka. Halimbawa, sa position mo, sa trabaho, andun yung pwede kang ma-promote, andun yung umaangat yung sahod mo.
or nagiging magaling ka dun sa ginagawa mo kasi parang nag-level up ka. Pero kasi pwede ka ring dumaan sa authority, like merong hierarchy kasi yan eh. Pwedeng superior mo to, mataas rango sa'yo, no? So wala, kumbaga, dadaan ka pa rin dun sa person eh, under ka pa rin niya eh, kung ikaw yung nasa ibaba niya. Either ikaw yung nasa position of authority or ikaw yung sumusunod lang. Pagka ganun, wala kang magagawa. Pero sabi kasi dito, mag-speak up ka pa rin eh, especially when it comes to sa karapatan mo. Hindi ka pwedeng manahimik lang, i-voice out mo yung kailangan mo i-voice out, no? Etong dolphin, financial gain yan. O, ayan na nga yung sinasabi ko. Etong star na to ay about success. So, paldo ka eh. Sa tingin ko, paldo ka rito eh. Yan no, may financial gain ka, something na pinagtrabahuan mo in the past. No? Siyempre, hindi tayo, realistic tayo dito. Hindi babagsak ang pera galing sa langit lang. Ano ka, si Juan Tamad, nagabang ng bayabas na mahulog sa bibig. Hindi ganun yun. So, ang tingin ko yung dolphin na yan, yung pera na yan, maka-receive ka man ng abundance dyan, ng mga rewards, dahil yan sa mga pinagtrabahuan mo in the past. Okay? O ito, merong something na guaranteed success. Kung ano man yung mga next na gagawin mo. Hand. Hand is pag-reach out. Either ikaw yung makaka-receive or ikaw yung pwedeng magbigay or makatulong dito. Assistance, help, or guidance, no? Kung ano man. So, kuha na tayo ng mga closing messages. Temperance, Sagittarius energy, pwedeng ikaw yan or another, Sagittarius placement na nakakadil mo. Kuha tayo isa nito. Kuha tayo isang angel card. Ito muna, bringer of light. Ang ganda oh. Bringer of light. Light bearer. Excuse me. The glow of a candle brings a gift of renewal and sacredness beyond time. This is spiritual flame. Take note, spiritual flame pala yun. Burns away the untrue to bring you clear sight. So ito pala yung magbibigay sa ng clarity. Di ba meron ditong deceitful energy kanina? So yan, pwedeng yan yung isa doon sa mabibigyan ng kaliwanagan. Ayan o. Itong spiritual flame na ito yung magre-reveal ng lahat ng untrue sa paligid mo para magkaroon ka ng clear sight. Watch the entrancing flame dancing in a darkened room. Allow it to transform and transcend the everyday and mundane and bring your being into a state of focus. So everything will become clear sa mga susunod na araw, Sagittarius, for sure. Affirmation, I am purified by the light. Ito yung angel card mo. And God saw that it was good. Genesis 1:10. At ang pinaka-message nito, you are a child of God. Fear not, for with God, anything is possible daw, Sagittarius. Yan yung messages para sa'yo. Godspeed, babu.